Welcome to Alpha Serye. Tuklasin ang mga kwento ng buhay at pag-ibig na puno ng kilig at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment para sa mas marami pang kwento. "Hit me here," sabi ni Alex habang tinatapik nito ang kaliwang gilid ng ulo nito. "I want you to hit me here." Ngumiti si Celine. They were at Alex's house. They were in his gym, inside the boxing ring. They were both wearing boxing gloves and boxing shorts. Dumating ito sa bahay nila kaninang alas 10 ng umaga habang nahihimbing siya sa pagtulog. Mag-aalas 5 na siya nakatulog kanina. Mag-aalas 11 naman ng umaga siya nagising. Napuyat siya at napanis sa paghihintay sa tawag nito. She was in a foul mood when she woke up. Nawala lang yun ang lambingin siya ni Margie at malaman niyang isang oras na pala siyang hinihintay ni Alex. Sa kanila ito na nanghalian. Pagsapit ng alauna ay ipinagpaalam siya nito sa pamilya niya upang dalhin sa bahay nito. Linggo noon at pareho silang walang pasok. Ang hinihintay niyang ikwento nito sa kanya, hindi niya narinig. Wala yata itong balak na ipaalam sa kanya. All in a day's work. Ganun yata ang tingin nito sa kanya sa nangyari. The gym looked good. Halos kumpleto yon sa lahat ng facilities. In the center was the boxing ring. He showed her some boxing moves, while she taught him some karate moves. Alas 2:30 sila dumating sa bahay nito. Pasado alas 5 na pero wala pa rin itong sinasabi tungkol sa nangyari sa pagitan nito at ni Richie. Naiinis at naiinip na siya. Tuksong-tukso na siya ang mag-ungkad tungkol doon kaya lang ay malaki ang respeto niya rito. May dahilan siguro kaya naantala ang pagkikwento nito. Gayunman, naniniwala siyang magkikwento at magkikwento ito. At sasabihin nito ang sinabi nito kay Richie with utter conviction. "Go ahead, hit me." "Sigurado ka?" tanong niya rito. "Oo. Bakit ba? Gusto ko lang i-test ang strength ng head ko." "Masasaktan ka." Ngumiti ito na parang minamaliit ang kakayahan ng paa niya. "We'll see." "No, I'm sure I can hurt you." "Celine, I'm a boxer." Paalala nito. May ilan na rin akong amateur boxing competition na nasalihan. Nakatanggap na ako ng matitinding suntok sa mukha pero ni isa man hindi ako talagang nasaktan. Kung sila na puro lalaki, maskulado, praktisado magbitiw ng malalakas na suntok ay hindi ako nayanig. Ikaw pa kaya? Iba ang sipa ko sa suntok nila. "Sinipa mo si Billy, di ba?" tanong nito. "Oo." "Nasaktan mo ba siya?" "Napatumba ko siya." Pero nakabangon uli siya. Ibig sabihin, hindi ganoon kalakas ang sipa mo. Nagpapanik ako noon at medyo natataranta kaya mahina ang sipa ko. Ngayon siya magpakita sa akin, makakakita siya ng 1,000,000 bituin. "Just go ahead and hit me." Humalikip-kip siya. "Ayoko nga." "Don't worry, I'll be fine." "Magkwentuhan muna tayo." "Wala ako sa mood magkwento." Anito. "Bahala ka na nga," naiinis na sabi niya. She took a karate stance, then kicked him at the side of his head. Umigtad ito bago una ang likod na bumagsak. "Oh, God!" Nangihilakbot na sambit niya nang hindi ito kumilos. Nakapikit lang ito. "Did she kill him?" She shuddered at the thought. Natatarantang dinaluhan niya ito. Nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman niyang may pulso na ito. Di naman niya ang dibdib nito. Tila normal naman ang pintig ng puso nito. Sinipat din niya ang parte ng ulo nitong tinamaan niya. Wala naman siyang nakitang sugat o pamamaga roon. "Akala ko ba matigas yung ulo mo?" Kinakabahan tanong niya rito. Hindi ito sumagot. Wala sa plano niya ang mapatay ang lalaking nararamdaman niyang mahal na niya. Should she give him a mouth-to-mouth resuscitation? Alam niyang sa mga nagmumuntikan ng malunod,
ibinibigay niya yun. Gayunman, iniisip niyang baka biglang nawala ng hangin sa loob ng katawan o sa utak nito nang masipa niya ito sa ulo. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha nito. Aalamin sana niya kung humihinga pa ito nang bigla siyang kabigin nito palapit dito at halikan siya sa mga labi. Tinangka niyang kumalas dito pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya hanggang sa mamalayan na laman niyang gumagantay na siya ng halik dito. More or less, the gentle sweet kiss lasted for 3 minutes. Sinuntok niya ito ng marahan sa tagiliran nang magkalas sa mga labi nila. Nauna siyang bumangon dito. Naupo siya sa lona. "Nakakainis ka?" sabi niya. "Akala ko na patay na kita. Umaarte ka lang pala." Bumangon ito at umupo sa tabi niya. "Nawalan talaga ako ng malay," sabi nito habang nakahiga pa rin. Siya ay naupo sa tabi nito. "Walang biro?" Seryosong tanong niya. "Walang biro," sabi nito. "Natauhan ako na nakadikit ang mukha mo sa akin at tumatama yung hininga mo sa mukha ko. Masisisi mo bang matukso akong nakawan ka ng halik?" "Sabi ko kasi sa'yo malakas akong sumipa eh." "Alam ko na ngayon." "Ba't ang weird mo?" tanong niya. "Weird?" He gave her a puzzled look. "Bakit doon ka pa sa ex ko nagtapat ng nararamdaman mo para sa akin? Buti hindi ka niya sinagot." Natawa ito. "Alam mo na?" "Siya mismo ang nagkwento sa akin. Nadulas lang ako sa kanya." Ibig sabihin, wala ka pala talagang balak magtapat." "Meron, pero sa'yo, hindi sa kanya." "Tapos, nauna ka munang manghalik bago manligaw." "Natukso nga lang ako." Marahan itong tumawa. Lumitig ito sa kanya. "Tayo na?" Pinandilatan niya ito. "Paliliguan kita ng flying kick pag hindi pa tayo." Tumawa ito. Kapag kuwan ay inangat nito ang itaas na bahagi ng katawan nito at itinukod ang 2 siko sa lona. "Thanks for coming into my life." "Yan din sana ang sasabihin ko sa'yo," sabi niya. He moved closer to her and kissed her. Ang akala niya ay nakakakita lang ng mga bituin ng isang tao kapag nahihilo. Pero ngayong magkalapat ang mga labi nila, parang gusto rin niyang makakita ng mga bituin. She was dazed, bedazzled, and wanted to get dizzy. They probably kissed for around 20 minutes before they decided enough was enough. Nagkatitigan pa sila pagkatapos maghiwalay ang kanilang mga labi at nagkatawanan. She felt high. He stood up and took his boxing gloves off. "I'm going to take a shower," he said while taking his shirt off. He had a nice ripped body which was gleaming sweat. But what could be expected from someone who loved to work out? "Gusto mong sumabay?" Natawa siya. "Siniswerte ka." Lumapit siya. "I'm just kidding." "Wait, may pool nga pala sa labas. Siguro naman doon, pwede kang sumabay sa akin." "Actually, you told me to bring some swimsuits." "I did?" Anya. "Makakalimutan ka na. Alam mo yun." Hinimas nito ang bahagi ng ulo nitong sinipa niya. "Sinipa mo kasi ko." "Ano ka?" Tumawa siya ng malakas. "May isa ka pang nakakalimutan." "Ano yun?" "Isipin mo, ano ba yung isang pangyayaring kailan lang nangyari na dapat mong ikwento sa akin?" "Yung kay Richie?" Tumango siya. "Alam mo na yun tungkol doon, di ba?" "Sa'yo ko mismo gustong marinig yung nangyari." "Sino ang una nagkwento sa'yo?" "Si Richie. Tinawagan niya ako habang nasa ospital siya. Ikunento niya ang mga inilahad sa kanya ni Richie." "Na-ospital siya?" "Wala yun. Madalas lang talagang OA at KSP yun. Ngayon, pakinggan natin ang kwento mo." Nagkita nga raw ito at si Richie sa paradahan ng mga sasakyan.
Umaskad daw agad ang mukha ni Richie nang makita ito. Nilapitan daw ito ni Richie at paangil na tinanong kung nililigawan siya nito. Pinili ni Alex na wag na lang sagutin at patulan si Richie. Nagsimula itong maglakad patungo sa gusali. Pare, akin na si Celine. Naliligo na sa laway ko yun. Maghanap ka na lang ng ibang butong makakagat at mangangat-ngat. Yun daw ang mga salitang binitawan ni Richie. Agad na nagpanting daw ang mga tenga nito. Lalo na at alam nitong masigasig si Richie sa paghabol-habol sa kanya at masigasig naman siya sa pagtataboy rito. Alex punched Richie twice on the face and twice on the body. Binalaan din daw nito si Richie na wag na uling magtatangkang lumapit sa kanya, lalo na ang bastusin siya. Sinabi mo raw sa kanya na mahal na mahal mo ako? Tanong niya rito. Ngumiti ito. I think I did. Sabihin mo nga uli yun sa harap ko? Anas ng dalaga. Mahal na mahal kita. It felt heavenly finally hearing it from him. Ipangako mo hindi ka na uli makikipag-away. Nakangiting tumangutangulang ito. Hindi ka tanggap-tanggap ang sagot na yon para sa kanya. Ipangako mo. Pilit niya. Pangako. Parang napipilitan ka lang eh. Natatawang iniwan na siya nito. Magbibihis lang ako ng pampaligo. Nasa ilalim na ng tubig si Alex nang tunguhin ni Celine ang swimming pool. She was clad in a two-piece swimsuit. Inilitaw nito ang ulo nito habang lumulusong siya sa tubig. Wow! He exclaimed while looking at her. Sinalubong siya nito ng masuyong halik sa mga labi. I love you, he said. Sa akin mo na lang lagi sasabihin niya na biro niya. Tumawa ito bago lumayo sa kanya. Sinundan niya ng tingin ang paglangoy nito at ang pagsisid nito sa tubig. Every kiss from him felt divine. Hindi ba siya nananaginip lang? Nobyo na ba talaga niya si Alex? Ano ba ang nagawa niya bilang babae sa mundo at sa kapwa niya at binigyan siya ng Diyos ng ganitong klase ng lalaki? Gwapo, desente, intelihente, mabait, galing sa isang may kaya at mabuting pamilya. He was perfect. Okay, nothing and no one was perfect. He was almost perfect. And to think she fell for someone like Richie. Richie was probably the greatest mistake her heart made. Mabuti na lang at agad na iwinasto ng puso niya ang pagkakamaling iyon sa pamamagitan ng pagpintig na yun para kay Alex. Nagambala ang pag-iisip niya nang yakapin siya ni Alex mula sa likuran. Hinagkan siya nito sa batok. Pagkatapos ay hinila siya nito sa ilalim ng tubig. Ang mga labi niya ang sunod na itapuhap nito habang mahigpit na magkayakap sila. Lumutang lang uli sila upang sumagap ng hangin bago naglapat uli ang kanilang mga labi at lumubog sa tubig. Umahon lang uli sila upang sumagap ng hangin bago pumailalim uli upang lasapin ang tamis ng halik ng bawat isa. Maaari niyang palipasin ang isang buong araw na wala siyang ibang gagawin kundi hagkan at yakapin si Alex. Maya-maya pa ay kinarga siya nito at iniahon habang patuloy na magkalapat ang mga labi nila. Tumuloy sila sa kwarto nito at dumiretso sa banyo. She turned on the shower and, under the rushing water, they continued to kiss and caress each other. Hindi siya tumutol lang simulan siyang hubaran nito at magsimula itong maghubad. To say she was thoroughly nervous that time would be an understatement. Gayunman, handa na siya sa anumang mangyayari sa pagitan nila. Wala siyang nakikitang mali sa nararamdaman niya. Walang nakikitang mali ang isang umiibig sa kanyang iniibig. Silang dalawa lamang ang tao sa daigdig ng mga sandaling iyon at kaya nilang gawin ang anuman. Gumapang ang mga labi nito sa leeg niya at bumaba sa kanyang dibdib. He nestled at her breasts,
deeply appreciating them while his hands explored the delicate parts of her body. He continued to trek downwards. She felt like she was not under an open shower head anymore, and inside a bathroom. She was in an ocean, currently being cuddled by a giant gentle wave, where fishes were envious of her. There were no skies above them. Everything around them was caressing water. When that wave took her underneath the water, she saw a million sparkling stars. She never thought that there could be stars underneath an ocean. She gasped when their bodies became one. She shut her eyes and started swimming into the stars while tears trickled down her face. Ngayong girlfriend na kita, may karapatan na siguro ako makialam sa ilang aspeto ng buhay mo. Sabi ni Alex habang magkatabi silang nakahiga sa kama at kumot lang nakatakip sa mga hubad na katawan nila. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Celine pero hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya rito. Gaya ng trabaho mo, patuloy nito. Hindi ko gusto ang oras ng uwi mo. Ako rin, sabi niya, bago idinagdag na ang mismong trabaho ay ayaw rin niya dahil lubhang nakakapagod iyon para sa kanya, sa paraang pisikal at emosyonal. Sinong babae ba ang may gustong umuwi na madaling araw, kahit hindi naman permanente ang oras na yun? Ang problema lang ay, mas madalas na nalalagay siya sa ganoong oras ng uwi. Ayun tuloy ang nangyari sa kanya. Muntik na siyang mapahamak sa kamay ni Billy. Pero kung pakakaisipin, masama ba talaga ang nangyari sa kanya? Masama, oo. Lalo na noong nananatiling walang malay si Alex dahil sa pinsala sa ulo. Ngunit, na magising ito, lahat ng daan niya ay naging patungo na sa isang paraiso. Parang hindi. Dahil yun ang naging dahilan kaya nobyo ko ngayon ang gwapong ito. Pabirong sagot niya sa sariling tanong. Yung executive secretary ng isang CEO sa opisina, nag-resign. Pwede kitang i-rekomenda. Paglalahad nito. Gusto mo? Sige, basta ba hindi madaling araw ang oras ng uwi? Siyempre, ang hirap yata magsundo ng girlfriend na ganung oras. Sabi ko na eh. Natawang sabi niya. Ang sarili niya lang ang inaalala kaya gusto akong ilipat ng trabaho. Hindi nagbibiro lang ako. Niyakap niya ito. Bumanti ito ng yakap sa kanya bago sinimulan na naman siyang hagkan. Please like, subscribe, notify,